welcome back to my YouTube channel. This is Madge, and for today's video we're going to talk about this free mining application which is si Approx. So na-launch na rin yung kanyang token recently, guys. So medyo nalate ako. So here, kailangan na tapusin yung profile. So yung email, username, your preferred name, and of course your profile photo. And bukod dyan, kailangan is i-enable nyo lahat yung task notification, especially the multi-factor authentication, kailangan i-enable as well. So yun yung isa sa mga kailangan yung gawin, pinaka-importante, guys. And of course, after nyo dyan pumunta kayo sa go-to-approx.com kasi i-open nyo doon din yung inyong account. Kasi wala dito sa application yung withdrawal. So later on, pag-usapan natin paano kayo makapag-withdraw, which is matry ko rin mag-withdraw, guys. Kaya lang kailangan nyo ng KYC. Okay? So ano ba yung mga KYC? Medyo kakaiba yung KYC daw nila dito. So check natin yan later on. Okay? So huwag kayong mag-skip, guys. Stay tuned until the end of this video para wala kayo ma-miss na important details. Turo kayo ng step by step. This is the complete guide, guys. Okay, so before we jump into it, make sure you like this video, subscribe to my channel if you have not already, and ring that notification bell so you always be updated to my upcoming videos and after clock episodes. So now, as you can see, mababa pa yung ating minamine. Pero okay lang naman siya, hindi naman siya kailangan every 4 hours, every 6 hours, every 3 hours. Basta kailangan, once na in-open nyo siya, pwede nyo siyang alisin. I mean, pwede kayong gumawa ng anything you want, guys, through your phone. Basta makita nyo yung logo na nasa notification sa taas, pero pinakataas, di ba? Parang nandoon, may mga logo doon na lumalabas. So, pag nakita yung logo ni Approx, it means it's running. So, kapag nawala yon, open nyo lang ulit, and then, pwede nyo na siyang tanggalin, or pwede nyo na i-off yung phone nyo. Kahit naka-off yan, guys, basta pag open nyo ulit ng phone nyo, andun pa rin logo nya, it's running pa rin siya, guys. So okay na okay siyang mining, guys. Although kahit naka-launch na yung kanyang token, it's still ongoing. So pwede ka pa rin makapag withdraw. Although vesting siya, guys, buti nga yun sa akin, yung vesting ko is hindi siya ganun ka laki. Unlike sa mga nauna, parang 10% lang ating pinarelease. So as you can see, yung aking profile is naka-check lahat. So 4 yan. Yung sinabi ko kanina, yung avatar nyo, your email, your preferred name, diba? So andyan lahat yun. So kailangan matapos nyo. So as you can see, makita nyo dyan yung balance. So yan yung sa mismong site. Dyan kayo mag-withdraw. So dyan tayo mag-withdraw later in this video, guys. So here, as you can see, dun, pag in-open nyo kasi doon makikita kung magkano yung magiging vesting nyo din as well. So I'll be back once na ako ay mag-withdraw. A few days later. So ayan, guys, so nakaipon na tayo just a few days. Medyo yun nga, yung value nyo kasi up, down, up, down. Gawin naman talaga pag sa crypto is very volatile talaga, guys. So at least nakakuha tayo ng 28, but may nakalock siya ng 0.5, and then may 5 UPT token na fee. Okay? So yun yung ano. So parang ma-withdraw lang natin dyan is at least 23 kasi diba less 5 and then less 0.5. I think yung 0.5 is my sa referral yan, guys. So kasi kailangan sa referral sa kapag KYC rin siya para ma-unlock siya, guys. And then may bonus pa. If you're familiar with WEN token, under Solana siya, under Solana. So, ang pwede nyo siya, kaya pag ganyan, is kukunin natin sa ating Phantom wallet, which is Solana address. Okay, sa Solana address natin siya. So, as you can see here, dahil nga nakapag-ano na tayo, kukunin lang natin yung number. So, kailangan kasi sa multi-factor siya, which is sa Google Authenticator. So, doon nyo rin kukunin yung number. So, naka-black yan, hindi nyo lang siya makita kasi for security purposes kasi siya, guys. At least, hindi pinapakita kasi maraming lumalabas dyan, diba? So, kapag mag-withdraw kayo, kailangan yung kaya nga very important yung multi-factor na nakalagay doon. So, ito yung KYC needed. So, kapag mag-first withdrawal nyo, kailangan nyo gawin yung KYC. So, sa mga succeeding withdrawal nyo, hindi nyo nakakailanganin yan. Okay?
Kasi nga, pag nakapag-KYC kayo. So, here, of course, hindi lang siya yung normal KYC kasi diba sabi may kakaiba. So, may additional siya, guys. So, first, kailangan natin ng ID. So, if you have ID, may bibigay naman siya ng list here kung ano yung mga ID na po pwede. So, pinaka-lagi dyan is passport, license, national ID, I think, yung tatlo. And then, I don't know kung maglalagay pa sila ng other ID. So, kailangan lang i-check yung agreement na papapayag kayo, guys. So, here, ayan, resident permit. So, may resident permit. So, it's different, diba? So, now, ayan, kailangan i-capture nyo sa nyo lang. Kailangan malinaw at hindi malabo. And then, of course, facial KYC. So, kailangan nyo hindi mo selfie, parang kailangan nyo sundin kung move closer, move forward, something like that. And then, kapag okay na, ayan, keep this window open. So, wag nyo ka-close. Kailangan hintayin nyo na ma-upload ang inyong selfie, guys. So, once na okay siya, ito yung medyo tricky. May additional kasi kailangan nyo na proof of address. Kailangan dito at least 3 months and under your full name. So, ang gagamitin ko, pwede yun sa Meralco or sa water bill. Basta yun. So, now, ang gagamitin ko is sa bill ko sa internet. So, yun. So, i-upload nyo lang siya. Kailangan kasi is makita doon na yun yung bill nyo at the date. So, after that, once na ayan, hanapin natin. Sa documents. Ayan. So, ito yung So, ay, wait. Wala rito. Sa downloads. I think sa download. Ayan. Ayun, pinakauna. So, here, i-click ko rin yung SOA ko. So, ayan, once na, click continue. And then, wait nyo na lang na process siya, guys. So, paminsan matagal daw, but paminsan mabilis. So, depende yan sa gumagamit. Sa gumagamit ng site or the app, guys. So, wait natin. So, syempre, kailangan yan. Huwag nyo na i-close kasi once na kinlose nyo, mamaya bumalik ulit kayo sa unang step or ulitin nyo. So, sayang naman, diba? Yung ginawa nyo na. So, kung okay na yon, diba? So, ini-inspect pa rin naman yan. So, waiting takes 2 minutes on average. So, average nga 2 minutes or pwede pang tumagal. It really depends sa kanila yan. So, okay na siya, guys. Kasi, syempre, hindi naman siya itong uprock, diba? At least, continuous pa rin siya. Which is, yun nga lang, pwede nyo ipunin hanggang sa pag nakita nyo tumaas. Pag tumaas naman si Solana, lahat ng mga tokens under Solana tumataas din naman. So, pag baba si Solana, ganyan naman parang domino effect din. Possible yan kapag tumaas si BTC, lahat naman din ng tokens is tumataas. So, nandyan sila naka-base, diba? So, here, under Solana siya. So, Solana address yung kailangan yung kunin sa inyong Phantom wallet. So much better kung hindi ko pa tinaray sa MetaMask, but I recommend is Phantom wallet, guys, kung saan meron si Uprock, okay, para at least doon pwede naman din siyang isa-swap niya siya, pwedeng gumamit kayo sa Jupiter app, diba, or Asset Dash, so okay pa yan, diba? So at least doon pwede nyo siya i-convert to Solana, and then kapag from Solana pwede nyo na rin siya i-send sa inyong preferred exchanges, diba? Or exchanger, sorry. So yeah, so anyway, sorry taking longer than expected. So kailangan na talaga mag-wait. So once okay na, ayan, makita yung KYC successful, so pwede na tayo makapag-withdraw. So yung sa 28, total yan is 1.1076. So pag 23, I think nasa 0.89 or 0.90 yung nag-range yung kanyang value. So free lang naman siya, guys. So inopen ko lang siya once a day, parang ganun. Basta pag nakita ko yung pag nawala lang siya sa notification kasi wala yung logo niya sa pinakataas ng cellphone ko, ino-open ko lang siya ulit. And then, continuous naman siya. And then, makita nyo na madadagdagan yung inyong minamine. So, it really depends din yan sa, nakita nyo din sa, parang, sa
internet connection nga guys. So may nakalagay dyan kung ilan, diba? So ayan, kunin natin yung aking Solana. Kasi wala rito sa phone ko yung dito naka-install yung Solana ko nasa laptop. So here, ayan. Wait. Ayan, so yung kailangan ulit natin yung Google Authenticator. So, once na nailagay ngayon, magka-process na siya. So, mabilis na naman daw siya ma-receive. Pero yung nag-token launch siya, sobrang tagal daw. Kasi syempre, yun yung pinaka-token launch, which is sabay-sabay nag-withdraw talaga. So, matagal. So, iba dun is, umabot na ng 1 day bago dumating. But, after that is, pero kasi yun nga, mas mataas yung value that time. So, I think, yun sa friend ko ata is 100 plus yung nakuha niyang UPT. So, para papatak siya ng mas malaki-laki yung nakuha niya. Something like that. Parang gano'n. Basta yung overall niya sa 1,000, parang value nun is nasa mga 2,000, 3,000 ata. So, dahil maraming bumaba yung value nga. Which is, let's hope na tumaas siya. But, it's for free guys. So, hindi naman siya hassle. So, na-receive na natin. So, as you can see, ayan, 23.1403 UPT, and I'm continuing mag-mine dito kasi for free lang siya. And then, may additional pang WEN token. If you're familiar with WEN token, under Solana rin siya. So, pero nakalock pa rin siya. Kasi once na na-launch yung pinaka parang main nila, kasi parang beta testing pa lang ata guys, yung kanilang mining application. So, if you want to try, nasa description box yung link niya guys. So, sayang din to. So, pandagdag din siya pang gas fee. So, until next time, goodbye!